Hello mga tito, tara samahan nyo nga muna ako dito sa Ondoka Nisno. Naalala nyo ba nung high school kayo, matindi kayo sa mga sports fest dati? May basketball, may volleyball. Pero alam po dati sa Pilipinas, hindi lahat pwedeng makasali. Kumbaga kung ano lang yung main mga laro, yun lang yung makikita mo. Tapos yung iba na hindi kasali, audience lang o kaya pumapalakpak lang. Yun pala si Snow, yung pangalawa kong anak, 13 years old. Dito kasi sa Japan, pag mga sports fest, mga track and field yung laro. Yan, katulad yan, mag 100 meters siya. Nung una hindi niya pa kami nakita pero nakita niya kami tuwan-tuwa na siya yan. Maganda rin dito yung mga Ondokai kasi yung mga bata talagang lahat nagpa-participate. Yan, nakita niyo naman tuwan-tuwa yan. Alala ko sa Pilipinas, audience lang ako eh. Matangkad ako pero hindi ako marunong mag-basketball. Naging varsity ako ng volleyball dati kaso banu ako eh. Hindi ako makaspike. Yung serving ko nga natin, hindi makapasok. Tapos makikita mo sa mga magulang na hapon, supportive talaga yan. Pati yung mga lola, andyan din. Tapos ang ginagawa nila, nagdadala sila ng mga upuan, ng mesa, para may maupuan sila. Kasi dyan, hindi provided yung upuan. Tapos yung team, nakahati siya sa apat. Mayroong blue, red, yellow, tsaka white. Tapos pinagalo-halo yung Sanense, Ninense, tsaka Ichinense. Ito yung isa sa mga laro na yung Tag-of-War. May trauma ako sa ganyan eh. Dati sumali ako sa ganyan. Dito na sa Japan ha. Tapos nadali yung lingod ko, pambihira. Ilang linggo ako hindi makakilos. Tapos dito sa Japan, kung halimbawa yung anak nyo dito mula nursery hanggang junior high school, merong Ondoka yan every year. Walang mintis yan. Every year talaga meron. Sa Koikuen pa naman, 6 years nandun yung anak mo. Tapos kapag elementary, 6 years din. Pag junior high school naman, 3 years. So, i-add mo yun. Every year, andun ka. Kailangan mong umatid. Kailangan mong ipakita yung suporta mo dun sa bata. Kasi, hahanapin ka nila dyan eh. Kaya nga, kapag merong Ondokay, maiintindihan ng kayo siya. Pwede ka talagang mag-yasumi. Galing lang ng sistema nila dito pagdating sa mga bata, talagang suportado sila. Lalo na pag may mga ganitong event yung Ondokay. Smell naman dyan, Snow. Alam ko nakita mo na ako. O yan. Pag hindi ka talaga umatin sa ganyan, tapos nalaman nilang wala ka dyan, ako, masasadyang mga yan. Masasabi sa'yo yan. O, nakikita na yun, papate. Nung elementary, alala ko sa Pilipinas, may mga palo sebo. Alam mo yung umaakit sa kawayan, tapos merong sebo yung kawayan para hindi ka makakit. Tapos paunahan makakuha ng flag sa pinakataas ng kawayan. Ano pa ba? Patintero. Tapos dito, meron silang saka brace. Tama ba? Saka brace o race absa? Alam niyo yung nakasakay sila sa loob ng sako, tapos tatakbo sila. Mamaya pakita ko sa inyo. Ayan, medyo uminit na. Kasi naman limlim. Tapos bigla lumabas yung araw na ako. Tara, inom muna tayo. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Nung una ko nakita yan, last year yata. Sabi ko, alam din pala nila to. Pero sa kanila, iba. Tingnan nyo. Diba tatakbo siyang gano'n. Nakasakay sa sako. Tapos pagdating niya dun sa dulo, iba naman yung pabalik. Pag pabalik niya, ayan, sakar naman yung pabalik. Paunahan yan kaya kailangan mabilis-bilis ka rin dyan. Tsaka hindi yan randomly ina-assign na kung sino lang yung sisipa ng bola. Tinitrain nila yan kung sino talaga yung magaling sumipa. Yun yung nilalagay nila dyan. Tapos pagdating ulit dito sa dulo, iba na naman. Ayun na naman, nakatali naman yung pa. Dalawa silang tatakbo dapat. Pag sa mga ganyan takbuhan, dapat magkaaway kayo dyan. Dapat talaga magkabati kayo dyan. Kasi padadapa kayo dyan. Tinan mo, synchronize sila. Ang galing. Tsaka alam nyo ba, bago dumating yung humba, nagtitraining sila dyan or nagpa-practice sila bago dumating yung araw. Hindi sila basta-basta sinasalang dyan. Tapos pagdating sa dulo, yan naman, iba na naman sila. Dapat synchronous talaga. Team effort talaga. Walang individual credit dyan. Team effort talaga yung Japan, nakakatuwa lang. Tapos pagbalik ulit dito sa dulo, iba na naman. Yan. Nakatali ulit yung pa. Dapat team effort pa din. Then pagbalik nila, iba na naman. Another team effort. Imagine mo ang taba mo tapos ikaw yung nasa taas, no? Dito legit na believe talaga ako. Ang galing nila dito. Galing nakaisip ng mechanics na yun, Tinan mo. Hapakan niya, yung likod ng mga kasama niya, tapos lumilipat yung mga member para may makapakan siya sa dulo hanggang sa finish line. Wait lang, pabilisin nga natin ng konti. Ito namang si Levi, nakita yung crush niya, nasa dulo lang tayo. Diyan lang yun, nasa dulo lang nakakulay violet na damit na yan. Umapag-ibig hinahawakan kasi ng bata yung tali tapos hinahawakan niya rin. Siguro feeling niya meron silang connection na nangyari. Ang bata mo pa, Levi, pambihira ka. Ito yung proof na dapat present ka. Tinan mo, hanapin ka talaga yan kung nandyan ka. Hindi ka pwedeng mawala dyan. Later, sabihin niya, saan ka pumunta pa? Ito yung isa sa mga laro, jumping rope, pero team effort pa din. Tinan mo, dami nila. Ang hirap niyan. Siguro yung mechanics niyan, kailangan padamihan kayo ng talo. Tapos meron lang yata silang timer, tapos paramihan kung ilan yung magagawa nilang jump. Kaya kung merong isa talagang banu dyan, ay wala. Nga talaga dyan. Sana sa Pilipinas yung mga sports fest ganito din, no? Nakakatuwa siguro. Ang kulang lang dito sa mga event ito, dapat may mga nagtitinda sa gilid. Alam mo yun, mga fishball, mga kwek-kwek, mas masaya sana mga palamig. Kaso dito sa Japan, wala Kanya-kanyang dala talaga. Pero okay lang din, para mas organize yung lugar. Tapos ito pa pala isang trivia lang sa inyo. Kapag umatin kayo sa ganito, yung mga bata, hindi nyo pwedeng pabaunan ng okashi. Ibig sabihin like candy, chichirya, ganun. Kasi bawal na bawal. Papagalitan ka talaga ng teacher. Nalala ko kwento nung pag-uwi niya, sabi niya, may nagdala ng candy doon tapos pinamigay. Okay lang naman daw sana na nagpamigay tapos hindi nakita ng teacher. Ang kaso lang, yung kalat
yung balat nung candy itinapon sa basura ng school, which is sobrang bawal. Eh may nakakita, ayun, galit na galit daw yung sensei nila. Pero that day, kailangan nilang magbaon ng obento. Pero hindi sila pwede magbaon ng energy drink or anything na pwede rin juice. Basta wag lang yung mga sichirya ganun or mga candy. O ngayon alam mo na. Nicha! Ang sarap mang asar ng bata. Kung mga to pag lumalaki, ayaw na talaga patawag. Yung bilog na yung utot. Kasi pumupunta rin sila dyan. Meet nila yung sensei. Yan si Kelsa yung panganay ko. Senior high school na yan, second year. Sumama rin siya kasi yan yung school na yan, yung junior high school na yan. Yan siya nag-junior high school. Bihira, nabubulol ako. Gusto niya rin daw sumama para makita niya yung mga dati niyang tumuda siya mga sensei. Alam niyo ba na yung mga senior high school, bumabalik din niya sa mga junior high school kapag may mga ondokay kasi nakikita nila yung mga dati nilang classmates, saka yung mga sensei. Nag-aisatsu lang naman sila tapos nakipagkwentuhan. Natutuwa yan mga yan pumunta sa mga ganyan kasi nakikita nila yung mga dati nilang crush, yung mga ex, yung mga tropa. Syempre maaangas na kasi senior high school na yung mga yan. Ito na yung ginagawa ko ngayon, ganyan. Hindi naman maangas, kumbaga sinasabi lang nila kung ano yung mga na-achieve na nila, kung saan sila pumapasok. Kasi pagdating talaga ng senior high school, iba-iba talaga ng ng trip kung saan sila papasok. Nalala ko kwento sa akin ni Kel, ayun yung ko naging girlfriend ko dati kaso isang araw lang ipag-break agad. I was like, what? Ito pala yung huling performance yan, sumasayaw-sayaw na sila. Pati ba naman yung performance na yan may time. So, yung pinakamabilis, may points. Yung mananalo pala dyan, yung overall points talaga, ina-add lang based dun sa mga performance nila, sa mga naging points nila dun sa track and field. So, i-add yun, tsaka nila i-announce kung sino yung overall na winner. Sabi sa akin ni Snow, pag uwi niya, sila daw yung nanalo, yung Aoda, yung kulay blue. Ayun, nakakatuwa lang. Grabe, ito na yung pinamahaba kong vlog na ginawa, 6 minutes. So, kapag nag-settle kayo dito sa Japan, may experience nyo rin to. At least kahit pa paano meron na kayong idea kung ano yung nangyayari na. Yun lang. Kung pinanood mo to hanggang huli, ikaw ay isa ng certified tito at tita. Otskare!